Hello. Tingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon at mga pangyayari sa nakalipas na 12 oras sa bansang Netherlands. Kaugnay pa rin po sa pagkakaaresto sa ating dating Pangulong Duterte. Ito po. I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly. And we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time. And lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They're Said- telling, they're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. You, But they can, you requested for a visit today and it was approved, sir, right? we have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to. And we assume that he was brought here last night after the training. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of None. zero, sir? We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. Oh. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Pero doon po siya sa ambulance sumakay. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records doon sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. Kasi- How is the Vice President? She's waiting. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of this Yes. family at this point Sec, in time. the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her? That's what we are arranging, but we are at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna ba kayo? Aalis ako dito. Hindi, pinapalabas nga kami. Oh. Oh my God. Anong gusto nila gawin? Standby ako dito. Ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Oo. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President. Ah, Sir, hindi yan totoo kasi lang doon sa Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. Opo. To be by counsel. May schedule sila Thursday. So parang definite. I don't know with them. But ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel anytime. And you're acting as an official. One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Nasa na po si VP Sara sa ngayon? No, she is right. Hindi pa po kayo nagkita. Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, Alright. tapos na. Okay. Okay, thank Bali, ito ay nagpapakita lamang ang mga pangyayaring ito ay kasalukuyang kaganapan at pinapakita rin ng dating yung sinasabi ng dating ating Secretary si Secretary Mijaldia. you. Thank you po.
Bakit maswerte ang Yung pinapakita lang nito na ito ay unang karanasan ng ating bansa at ang sinasabi pa nga ay ito ay isa sa una sa Asia na nagkaroon ng pagdinig sa ICC. Kaya ito ay sana'y bantayan po natin sapagkat ito ay makikita ang resulta ng maling desisyon. Masatawag na isang maling desisyon sapagkat ito ay surprise, hindi akalain dahil mismong si Mijaldia ay abogado. Yung mga inaakala niya na magagawa niya o mga karapatan niya bilang abogado ay patuloy na nalalabag. Yan ay abogado ha. Yan ay patuloy na nalalabag dahil inaasahan niya na alam niya dapat o meron siyang karapatang ipagtanggol kahit sa ang korte ang Pangulong Duterte, pero hindi niya magawa. Yun nga ang malaman lang nga niya, hindi niya magawa kung nasaan sapagkat iba ang mga pulisiya na pinagagana ng ICC. Ito ay sana'y bantayan po natin sapagkat ito ay unang mga pangyayari na nagpapakita na ang hindi maganda kung tayo ay dahil nakikita ko sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay gustong bumalik tayo bilang miyembro ng ICC. Na kung titingnan mo naman sa malawakang pagmamasid, itong bansang Amerika, Russia, China, malalaki, matatalinong mga bansa ay hindi kasali dito sa ICC. Dahil alam nila yan bago mangyari yan, alam yan. Tayo parang aanga-anga pa tayo na ganito ang mangyayari. Isipin nyo yan, abogado, walang karapatang alamin, walang karapatang pumunta kung nasaan ang kasalukuyang sitwasyon ng ating Pangulong Duterte ni kasamang isang tao na pwedeng magmalasakit. Paano kung halimbawa nawala ng yan, matanda na yan, nawala ng malay o sino ang magtatanggol para sa sarili niya? Kahit yun sa kalusugan man lang niya, sino ang magdidesisyon kung aanuhin siya, kung anong wala kahit walang makapagsabi. Ito ay nagpapakita na talagang yung binabalak na pagsali natin muli dito sa panahon ng ating kasalukuyang Pangulo ay isang malaking paglapastangan. Karumal-dumal ang ginagawa dahil yung ating mga batas o yung ating mga pulisiya dito sa ating bansa ay hahayaan natin kung tayo ay patuloy na makiki-operate o baka nga maging membro pa tayo kasi desisyon niya ng kasalukuyang Pangulo o sino mang Pangulo, baka tayo maging membro pauli niyan. Lahat ng mga batas natin maaaring salaulain kasi hindi natin alam kung ano yung kanilang pulisiya dito sa ICC. Ito nga ay unang karanasan Ito kasi yung mga malalaking bansa, makapangyarihang bansa, alam na nila na mangyayari ang ganyan kaya hindi na sila sumali diyan. Ano ba namang hindi ba natin nakikita yung ganyang senaryo na mismong Amerika na isa sa siya nga ang pinakamalakas, makapangyarihan, maimpluwensyang bansa sa mundo. Siya ang nagkukontrol ng mundo. Hindi sumali sa ICC na yan. Dahil nakikita nila, pinahahalagahan nila ang isang kalahi nila. Kahit ito ay pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan. Kasi sasalaulain yung mga pulisiyang ginawa ng ating bansa. Pinagpaguran na gawin, sasalaulain lang kung sakaling tayo ay
makipagtulungan sa ICC. Napakalinaw ng mga nangyayari. Parang si Mijaldia ay isang sisiw na basang-basa. Hindi malaman ang gagawin. Kaya mga kababayan ko, sana'y bantayan natin ang mga kasalukuyang nangyayari at mga mangyayari pa. Ito ay malinaw na pagsalaula sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang pulisiya ng bawat bansa, yung sovereignty ng bawat bansa. Yung ginawang itong karanasan na ito ay sigurado akong nakita o naranasan o nakikita na ito ng mga hindi sumali o nag-withdraw sa ICC. Ganito talaga ang mangyayari dyan. Bantayan po natin ang mga kasalukuyang nagaganap at yan ay patuloy, yan po ay sa aking pagmamasid, patuloy pang mangyayari ang kaguluhan. Halos yan ay sa buong termino na ng natitirang 3 years ng kasalukuyang ating Pangulo. Sigurado po yan, nagsimulo po yan nung ang Iglesia ni Cristo ay mag-rally at magsalita para sa bayan, para sa bansa natin. Hindi sila nakikinig. Yan po ang kahulugan ng pagkakawatak-watak at pag-aaway-away na hindi pinakinggan. Napakalaking rally na. Halos 1.5 to 2 million. Hindi pa rin nila pinakinggan. Walang nakikinig, walang nakinig na kinauukulan. Baliwala. Hindi ba tao yung nagrally na yun? Hindi ba tao ang tingin nila? Tao dapat ang nasusunod sa ating bansa, hindi kung sino o iilan lamang. Kaya dapat pakinggan nila para hindi ito nangyayari sa atin. Pari-parihas tayo ritong magkakaproblema dahil kunti na lang. 3 years nga yung kasalukuyang Pangulo, wala namang gaanong malaking pagbabago, may natitira pa na magulo. Saan tayo pupulutin ng ganitong mga nangyayari? Antabayanan po natin sa mga susunod kong mga vlog, yung mga update sa nagaganap dito lang sa Masid ni Eli. Salamat po.